Si Nasser, isang 70 anyos na retiradong guro, ay dating kilala sa kanyang sigla sa pagtuturo sa maliit na bayan ng San Isidro. Ang bawat araw ay puno ng enerhiya, ngunit isang umaga, habang tumatayo mula sa kanyang paboritong upuan sa sala, halos siya natumba. Ang kanyang mga binti, na dating malakas, ay parang hinintuan ng bigat. Hindi ito dahil sa tamad siya o dahil sa pinsala. Ito ay dahil sa isang bagay na hindi niya inaasahan, sarcopenia, ang unti-unting pagkawala ng lakas at masa ng kalamnan na dulot ng pagtanda. Sa edad na 70, napansin ni Nasser na mas mabigat ang kanyang hakbang at ang simpleng pag-akyat sa hagdan ay nakakapagod na. Ang takot na mawala ang kanyang kalayaan ay naging palagian sa kanyang isip. Isang araw nang halos siya madulas habang naglalakad sa hardin, napagtanto niya na kailangan niyang kumilos. Hindi niya hinintay ang mas malalang mangyari. Nagpasya siyang harapin ang problema. Isang kaibigan ang nagkwento kay Nasser tungkol sa sarcopenia at kung paano ito maaring labanan sa tamang nutrisyon. Natutunan niya na ang leucine, isang amino acid na matatagpuan sa ilang pagkain, ay mahalaga sa pagpapabalik ng lakas ng kalamnan. Sa payo ng isang nutrisyonista, nagdesisyon si Nasser na baguhin ang kanyang almusal. Sa halip na tinapay at kape, sinimulan niyang kumain ng 2 itlog tuwing umaga. Ang mga itlog na puno ng leucine ay kilala sa kanilang kakayahang pasiglahin ang muscle protein synthesis, isang proseso na nagsasabi sa katawan na muling buuin ang kalamnan. Inihanda niya ang mga itlog na may kasamang mga gulay tulad ng kangkong at kamatis upang idagdag ang mga antioxidant na tumutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng kalamnan. Sa unang linggo, hindi niya agad napansin ang pagbabago, ngunit determinado siyang magpatuloy. Pinayuhan siya na kainin ang mga itlog sa loob ng 1 oras pagkagising dahil ito ang panahon kung kailan ang katawan ay pinakahandang tumanggap ng nutrisyon pagkatapos ng magdamag na pag-aayuno. Pagkatapos ng 3 linggo, naramdaman ni Nasser ang unang senyales ng pagbabago. Ang kanyang mga binti na dating parang puno ng tingga ay nagsimulang maging mas magaan. Minsan, habang tumatayo mula sa kanyang upuan, napansin niya na hindi na niya kailangang gumamit ng kanyang mga braso para suportahan ang kanyang sarili. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa loob ng 6 na linggo, ang kanyang lakad ay naging mas matatag at ang kanyang takot na matumba ay unti-unting nawala. Isang araw, nagpasya siyang sumama sa kanyang apo sa parke. Habang naglalakad sila, napansin niya na kaya na niyang makipagsabayan sa mabilis na hakbang ng kanyang apo nang walang kahirapan. Ang kanyang mga binti ay hindi na nanghihina at ang kanyang kumpiyansa ay bumalik. Ang kwento ni Nasser ay nagpapakita na ang maliliit na pagbabago sa dieta ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang 2 itlog sa almusal ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang senyales sa kanyang katawan na oras na para muling maging malakas. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga pagkaing may mataas na leucine, tulad ng itlog, ay maaaring magpabuti ng lakas ng binti ng hanggang 40% sa loob ng 2 linggo kahit walang dagdag na ehersisyo. Para kay Nasser, ang mga itlog ay naging susi sa kanyang kalayaan. Hindi niya kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong gawain. Ang kailangan lang ay isang simpleng pagbabago sa kanyang plato. Ngayon, habang naglalakad siya sa kanyang komunidad, nakangiti siya. Alam na ang kanyang mga binti ay handang dalhin siya kahit saan. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng lakas. Kailangan lang ng tamang suporta mula sa kalikasan. Pagkatapos ng tagumpay ni Nasser sa kanyang almusal ng itlog, ang kwento ng pagbabalik ng lakas ay nagpapatuloy sa buhay ni Saima, isang Sirimpatimo anyos na dating nurse mula sa parehong bayan ng San Isidro. Si Saima ay dating kilala sa kanyang dedikasyon sa pag-aalaga ng mga pasyente, ngunit sa kanyang edad, napansin niya ang bigat ng kanyang mga binti tuwing gabi. Habang natutulog, nararamdaman niya ang pananakit at panghihina na nagpapahirap sa kanyang makatulog ng maayos. Ang simpleng pag-akyat sa kama ay naging hamon at ang takot na matumba ay laging nasa kanyang isip. Isang araw, nagpasya siyang magpakonsulta, ngunit ayaw niyang umasa sa gamot. Sa halip, hinanap niya ang natural na solusyon.
Sa payo ng isang kaibigang nutrisyonista, natutunan niya ang tungkol sa Greek yogurt, isang pagkaing puno ng casein protein at probiotics na tumutulong sa pagbabalik ng lakas ng kalamnan at pagpapabuti ng kalusugan ng bituka. Sinimulan ni Saima ang pagbabago sa kanyang gabi. Sa halip na kape at tinapay sa gabi, kumain siya ng kalahating tasa ng plain Greek yogurt na may halong blueberries at kaunting cinnamon bago matulog. Ang Greek yogurt na mayaman sa casein ay nagbibigay ng mabagal na paglabas ng amino acids na tumutulong sa kanyang kalamnan na mag-repair habang natutulog. Idinagdag din ang probiotics na nagpapabuti sa kanyang panunaw at nagpapalakas sa pagsipsip ng nutrients tulad ng calcium na mahalaga para sa kanyang buto. Sa unang 2 linggo, napansin ni Saima ang pagbabago sa kanyang pagtulog, mas mahimbing ito at ang kanyang mga binti ay hindi na nangangalay sa gabi. Sa umaga, nararamdaman niya ang mas maraming enerhiya at ang kanyang paglalakad sa hardin ay naging mas matatag. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa na maibabalik niya ang kanyang dating sigla. Pagkatapos ng 5 linggo, napansin ni Saima na ang kanyang mga binti ay mas malakas. Kaya na niyang umakyat sa hagdan nang hindi humihingal at ang kanyang balance ay bumuti. Isang araw, nagpasya siyang sumali sa isang yoga class para sa mga senior sa kanilang komunidad. Sa kanyang sorpresa, kaya na niyang gawin ang mga simpleng pose nang walang takot na matumba. Ang kanyang mga kaibigan sa klase ay napansin ang kanyang bagong kumpiyansa at si Saima ay nagbahagi ng kanyang sikreto, ang Greek yogurt sa gabi. Ayon sa isang pag-aaral noong 2018 sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, ang mga pagkaing mayaman sa casein tulad ng Greek yogurt ay nagpapabuti ng muscle recovery sa gabi na nagreresulta sa mas mahusay na balanse at lakas sa umaga. Ang calcium sa yogurt ay nakatulong din sa kanyang buto na nagbigay ng mas matibay na suporta sa kanyang kalamnan. Sa loob ng 2 buwan, si Saima ay hindi na natatakot sa gabi. Ang kanyang mga binti ay mas malakas at ang kanyang kumpiyansa ay bumalik. Muli siyang naging aktibo, sumasali sa mga aktibidad sa komunidad at kahit naglalakad kasama ang kanyang mga apo. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang isang maliit na pagbabago, tulad ng pagkain ng Greek yogurt bago matulog, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan ng isang senior. Ang Greek yogurt ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang kasangkapan sa pagbabalik ng kalayaan at kumpiyansa. Ngayon, habang naglalakad si Saima sa kanyang hardin, nakangiti siya, alam na ang kanyang katawan ay muling nagiging malakas. Salamat sa isang simpleng gawain sa gabi. Ang kwento ay nagpapatuloy kay Rahim, isang 80 anyos na retiradong tindero, mula rin sa San Isidro, na dating kilala sa kanyang mabilis na lakad habang nagbebenta sa palengke. Ngunit sa kanyang edad, napansin niya ang pananakit sa kanyang mga paa at ang kanyang paglalakad ay naging mabagal at hindi matatag. Ang mga hagdan at bangketa ay naging hadlang at ang kanyang takot na matumba ay nagpapanatili sa kanya sa loob ng bahay. Ayaw ni Rahim na umasa sa gamot para sa kanyang nerve-related pain. Gusto niyang ayusin ang problema mula sa ugat. Sa payo ng isang kaibigan, natutunan niya ang tungkol sa chia seeds, isang maliit na butil na puno ng omega-3 fatty acids, magnesium at fiber na tumutulong sa kalusugan ng nerbiyos at kalamnan. Sinimulan ni Rahim ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 1 kutsarang chia seeds sa kanyang almusal na oatmeal at sa kanyang hapunan na yogurt. Binabad niya ang mga butil sa tubig o gatas ng almendras sa loob ng 15 na minuto upang mas madaling maabsorb ang nutrients, lalo na't mas mabagal na ang kanyang metabolismo. Ang omega-3 sa chia seeds ay nakatulong sa kanyang peripheral nerves na nagpapabuti sa komunikasyon sa pagitan ng kanyang utak at kalamnan. Pagkatapos ng 3 linggo, napansin ni Rahim na mas konektado ang kanyang pakiramdam sa kanyang mga paa. Ang pananakit sa kanyang mga binti ay nabawasan at ang kanyang lakad ay naging mas matatag. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas upang harapin ang araw. Sa loob ng 2 buwan, si Rahim ay muling naglalakad sa umaga kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang balanse ay bumuti at kayanan niyang umakyat sa hagdan ng walang takot. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 sa Nutritional Neuroscience,
Ang mga senior na kumain ng chia seeds araw-araw ay nagpakita ng mas mabilis na lakad at mas mahusay na neuromuscular control. Ang magnesium sa chia seeds ay nakatulong din sa pagpigil sa muscle cramps, habang ang fiber ay nagbigay ng masiglang enerhiya. Isang araw, habang naglalakad, napansin ni Rahim na kayanan niyang maglakad ng mas mahaba nang walang hapdi sa kanyang mga binti. Ang kanyang shuffle ay nawala at ang kanyang kumpiyansa ay bumalik. Pagkatapos ng 3 buwan, si Rahim ay muling aktibo, sumasali sa mga simpleng aktibidad sa komunidad at kahit naglalaro ng chess sa parke. Ang chia seeds, bagamat maliit, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang maliliit na bagay tulad ng isang kutsarang chia seeds ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa kalusugan ng nerbiyos at kalamnan. Ngayon, habang naglalakad si Rahim sa kanyang bayan, nakangiti siya. Alam na ang kanyang mga binti ay muling handang dalhin siya kahit saan, salamat sa isang simpleng butil na nagbigay ng himala.